Siguro naman pwede ko nang sabihin to, sana nakabayad na ako ng utang na loob ko. Kung hindi pa, sana nakabawas. Kaibigan, may kwento ka ba? Matagal na akong nagpatawad pero mahirap makalimot ng sakit galing sa mga taong tinuring mong tahanan. Walang karapatan si Pong sa mga vest namin. Anong pakiramdam kapag hindi ka na pinapansin ng taong naubos na? Dumating sa punto ng buhay ko at napaisip ako kung tama ba na sumali ako sa grupong ito. Kaibigan! Kwento mo sa pagong. Tunay na kaibigan, di kita iiwanan. Wah! BN may team na walang OBA. Wah! Hindi naman habang buhay na magkakasama tayo. Darating din ng panahon na magkakahiwa-hiwalay din tayo ng landas. People come and go. Magkakaroon tayo ng kanya-kanyang mga priority sa buhay. Pero, anong alaala ang babaunin mo? May kwento ka ba? Humingi ako ng tulong sa inyo. Pero hindi naman ako nagdamdam nung hindi ako natulungan. At lalong hindi ako nagdamdam nung walang nangamusta sa akin. At lalong hindi ko minindset sa utak ko na nakalimutan ako ng mga taong minsan kong nakasama. Pinili kong lumayo, hindi upang kalimutan ang mga taong minsan kong turing na tahanan. Pinili kong lumayo para maghilom ang sugat dito sa puso ko. Lumayo ako para maghilom ang sugat mula sa sakit ng kahapon. Hindi ko kailangan magtanim, bomba katulad ng ginawa mo sa akin. Kusa yan lalabas mismo sa bibig ng mga kasama mo. Marami akong narinig tungkol sa akin. Ganito na pala ako kasama sa kwento mo. Pero pinili kong manahimik at hinayaan ko kayong husgahan ako at hilahin pababa. Pero alam mo yung pinakamasakit? Yung unti-unti nilang titigan ang mga kakulangan mo at ang mga kapintasan mo. Lahat ng pagmamahal. Meron silang GC at lahat puro paninira sa'yo. Karamihan sa GC na yun, puro Team Bulacan. Totoong maispiya at hindi mo akalain na kasama mo siya. Siya yung nagbabalita ng mga kaganapan nyo dyan sa GC nyo sa Bulacan. Gumawa ko ng maraming GC para malaman ko kung sino ang espiyang padala ng mensahe. Buti pa siya, pinakinggan mo at nakita mo. Matagal na akong nagpatawad pero mahirap makalimot ng sakit galing sa mga taong tinuring mong tahanan. Kahit na anong ginawa mong mabuting para sa kanila, never ka na naging mabuting tao. Kahit na marami ka rin sinakripisyo. Kasi parang nakikita lang ng tao yung mali eh. Hindi nila nakita yung kung paano ka naging mabuting tao para sa kanila. Kung ano yung ginawa mo para magawa mo yung bagay na yun para sa ikabubuti nila. Hindi nila yun makikita, hindi nila yun ma-appreciate. Oh, diba? Ang utang na loob tinatanaw, hindi binabayaran. Hindi kailangan mangyayari yung lahat ng tropa magtatagumpay kung isa lang ang kumikilos. Kung makapagparinig ka sa post mo, akala nyo tinanggalan ka ng pagkilalala at pagpapahalaga. Feeling mo, biktima ka. Tapos nung ginantihan kayo sa pagpaparinig ninyo, sasabihin nyo kasalanan ko. Kasalanan ni Pong yan eh. Dahil hindi maganda yung pagpapaliwanag niya sa mga tao niya. Siniraan niya kami. Marami silang sinasabi tungkol sa akin. Mas pinili ko na lang manahimik. Nakamasid pa rin ako sa kabila ng pananahimik ko. Oh, diba? Nakakaputang ina, tayo'y lumipad. Hindi ko kailangan manira para magkaroon ng kakampi. Ilan pa bang mga tao ang kinausap mo para siraan ako? Wala. Hindi totoo yan. Kinalimutan mo na di daw wow sila at hindi naalala. Kinalimutan mo na daw ako. Wala, kinalimutan na tayo niyan. Boss Pong,
Bakit di ka na nagyaya? Kinalimutan mo na ako. Hindi naman, busy lang. Ano pa bang Tao ang sinabihan mo sa GC nyo na nakalimot ako? Ano-ano pa ba ang sinaksak mo sa mga utak nila? Hindi man lang niya nakita ang pagod at hirap ng mga admin niya. Umalis ako dahil puro plastikan lang naman dyan sa Team Gilas Bulacan. Kung sino pa ang namumuno ng unguna sa pag-igib, pasaway! Sumasama lang yan sa mga taong mapepera. Totoo naman, boss, pong kinampihan mo sila. Pinalitan niya na kami. Kaya nga, siya may mga bagong admin. Sa dami ng narinig ko, hindi ko na alam kung ano ang totoo sa hindi. Pero isa lang ang alam ko, nasaktan ako. Kahit na ano yung ginawa ang mabuting para sa kanila, never ka na naging mabuting tao. Kahit na marami ka rin sinakripisyo. Kasi parang nakikita lang ng tao yung mali eh. Hindi nila nakita yung kung paano ka naging mabuting tao para sa kanila. Kung ano yung ginawa mo para magawa mo yung bagay na yun para sa ikabubuti nila. Hindi nila yun makikita, hindi nila yun ma-appreciate. At lahat ng mga yan ay naranasan ko sa panahon ng aking kadiliman. Si Boss Pong, naiintindihan naman natin lagay niya eh, ba't siya medyo naglaylo muna. Kailangan siyempre, may kanya-kanya tayong pamilya. Minsan, kung sino pa yung mga taong inaasahan mo na magpapalakas ng loob mo para ipagpatuloy yung laban, sila pa yung unang tao na magda-down sa'yo. Sabi nila sila daw ang may pinakamalaking ambag sa grupo sa impluensya at sa pagpaparami ng grupo. Sinasabi mo na nakalimutan ka. Sinasabi mo na hindi ka nirespeto. Ito yun, way back 2021 pala, 2021, ito, June, January. Sabi ko kay boss, mga admin, boss, parang hindi ko kaya. Pwede bang kayo muna mga lagas Bulacan? Kasi yung paningin ko, nanlabo. Hindi ako makabasa kahit chat. Sinubok yung kalusugan ko. Isa sa mga komplikasyon ng diabetes ay ang panlalabo ng mata. Meron kasi tayong mga maliliit na ugat na pwedeng maapektuhan ng diabetes at Walang karapatan si Pong sa mga best namin. Walang karapatan si Pong sa mga best namin. Baka yata gusto yata niyang maraming magsoli ng mga bes. Hindi ka pa nadala. Gumamit ka pa ng ibang tao para magparinig na wag kong buhayin ang sarili ko sa galit. Panay kayo comment. Tag ka ng tag ng mga miyembro pa ng Bulacan dyan sa mga gala nyo. Pinopost mo pa. At wala ka ng pakialam sa nararamdaman ng mga dati mong kasama. Nanunumbat na sila. Pag sila nagpaparinig, akala mo naman walang mga pakiramdam mga tao dito. Pag sila nagpaparinig, akala mo naman walang mga pakiramdam mga tao dito. Pinagtatanggol ka lang namin, Boss Pong. Ang sakit-sakit ng mga pinaparinig nila. Para sa'yo yung pagpaparinig na yon, di ba sabi ko tumahimik? Di ba? Sabi ko tumigil. Alis na lang ako, Boss Pong. Eh di umalis ka ganyan naman kayo eh. Sila nga di ko pinigilan, ikaw pa kaya? Alam mo kung anong problema habang tumatagal kayo na nakakalimutan mo ng makinig. Pinili ko na lang manahimik sa makipagpalitan ng salita sa kanila. Hindi naman nila ako kanila. Bakit pa ako magsasalita kung hindi naman sila marunong makinig? Di ba? Sabi mo nga. Boss Pong, kung ano daw ang sinabi mo, yung lang ang masusunod. Backstabbing pala ang gusto mo at ayaw mo ng confrontation. Magkaiba ang pagod sa taong hindi ka sinukuan pero unti-unti kang inuubos ng mga taong minahal mo. Magkaiba ang galit sa taong nasaktan. Sino nga ba ang tunay na nakalimot? Kayo may sabi ang utang na loob tinatanaw. Pero dapat hindi sinusumbat. Ang utang na loob tinatanaw at sinusuklian ng respeto kung meron mang nakagawa ng mabuti sa'yo.